Noong January 4, 2022, iniulat ng 911 na ang 64 na taong gulang na si Sheila Fletcher at ang kanyang asawang si Clay Fletcher ay natagpuan ang kanilang 36 na taong gulang na anak na babae na si Lacey Ellen Fletcher sa kanilang sopa na wala ng buhay. Ang natuklasan sa bahay ay isang eksena na hindi masikmura ng sinuman at ito ay pumukaw sa atensyon ng media. Ating alamin ang kwento ni Lacey Ellen Fletcher at ano nga ba ang mga pagdurusang dinanas niya sa loob ng 12 taon na pagkakahiga niya sa sofa bago siya binawian ng buhay. Si Lacey Ellen Fletcher ay dating estudyante ng Brownfields Baptist Academy at mahilig maglaro ng volleyball, ngunit nag-homeschool pagkatapos ng ika-9 na baitang. Noong 2002, nang siya ay 16 na taong gulang, ay bigla siyang naglaho sa paningin ng publiko. Ayon sa isa sa kanyang mga guro, siya ay masigla at masiyahin na dalaga. Siya ang may pinakamagandang asul na mata at may pinakamatamis na ngiti. Sinabi rin niya na si Lacey ay mahinhin, malambing at mapagmahal. Ang mga magulang ni Lacey ay may malakas na koneksyon sa politika sa kanilang lugar. Sa katunayan, sila ay magkasintahan mula pa noong nasa kolehiyo sila. Ang kanyang ama na si Clay Fletcher ay isang dalubhasang manlalaro ng football at ang kanyang ina naman na si Sheila ay miyembro ng dance team. Ang kanyang ina ay isang pulis at court clerk sa maliit na kalapit na lungsod ng Baker at siya rin ay naging assistant sa city prosecutor ng lungsod sa Zachary. Siya din ay nasa Slaughters Board ng alderman, ngunit siya ay huminto din matapos ang 4 na taong serbisyo. Ang kanyang ama naman ay isang opisyal ng non-profit na Baton Rouge Civil War Roundtable na may misyong turuan at pahalagahan ang mga sakripisyong ginawa ng lahat sa panahon ng Civil War. Sina Sheila at Clay ay madalas na naririnig na nagrereklamo tungkol kay Lacey. Sinasabi nilang hindi nila nais na maging caregivers kapag sila ay naging mga magulang na. Si Lacey ay na-diagnose na may autism spectrum disorder at iniulat na siya ay walang humpay na binubuli noong siya ay nasa high school na nag-joke sa kanyang mga magulang na alisin siya sa paaralan at i-homeschool na lamang siya. Ayon sa mga medical record ni Lacey, ang mag-asawang Fletcher ay kumonsulta sa isang psychologist noong taong 2000 nang si Lacey ay 14 na taong gulang pa lamang. Si Lacey ay na-diagnose na may mas mababa sa average na IQ at may autism. Nagkaroon sila ng 12 na session sa psychologist sa pagitan ng taong 2000 at 2002. Muli nilang binisita ang parehong doktor noong 2010 kung saan ay sinabi nila na tumangging umalis sa sofa si Lacey. Ito ang huling pagkakataong nakarinig ang psychologist ng anumang balita tungkol sa pamilya. Sa edad na 24, ang mental health ni Lacey ay lumala hanggang sa punto kung saan siya ay hindi makaalis sa pagkakahiga sa sofa ng kanyang pamilya. Ang kanyang katawan na dati masigla at puno ng buhay ay nawala sa ilalim ng bigat ng kapabayaan kasama ang kanyang mga kalamnan na nangangati at may mga impeksyon. Kasunod ng pagbaba ng kalusugan ni Lacey na humantong sa kanyang kawalan ng kakayahan na lumabas ng bahay, ay iniwan siya ni Sheila at Clay sa sofa at naglagay lamang sila ng mga tuwalya sa tabi nito para mas madaling linisin ang kanyang mga dumi at ihi. At sa halip na humingi sila ng tulong medikal para kay Lacey, ay pinabayaan lamang nila ang anak na nakahiga lamang sa sofa at hindi inalagaan sa loob ng maraming taon hanggang sa siya ay natagpuang hindi na humihinga na natatakpan ng kanyang sariling mga dumi. Ang ibang bahagi ng kanilang bahay ay malinis maliban sa sofa kung saan si Lacey ay nanatiling nakahiga ng mag-isa. Sina Clay at Sheila ay madalas na umaalis ng ilang araw upang magbakasyon at naiiwan si Lacey na mag-isa na nagugutom. Sa paglipas ng panahon,
Humina ang kanyang mga kalamnan at nagsimulang kainin ng mga vermin ang kanyang mga dumi na nasa ilalim ng sofa na nag-iiwan ng mga dumi ng mga daga at uod doon. May mga senyales na sinubukan niyang iangat ang kanyang sarili mula sa sofa upang maiwasan ang sakit, ngunit dahil sa matinding malnutrisyon at dahil sa hindi niya maigalaw ang kanyang mga binti, ito ay hindi niya nagawa. Ang kanyang katawan na natatakpan ng ihi at dumi ay dumikit sa mga leather couch cushions. Dahil sa sobrang dumi ng kanyang kinahihigaan, ay nanirahan na din ang mga uod sa kanyang buhok at ibang parte ng kanyang katawan. Ang mga bag at uod ay sinasabing kinain ng kanyang katawan at siya ay nadikit sa leather couch. Siya ay nagdusa sa gutom at impeksyon sa buto na humantong sa sepsis na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. May nakitang dumi at couch cushions sa ilalim ng kanyang mga kuko at sa kanyang tiyan. Ito ay nagpapakita na sinubukan niyang iligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkain sa mga nasa paligid niya bago siya nalagutan ng hininga sa sofa habang nasa bakasyon ang kanyang mga magulang. Noong January 3, 2022, sa wakas ay nahayag ang kalagayan ni Lacey nang tumawag si Sheila sa 911 at sinabing natagpuan niyang hindi na humihinga ang kanyang anak sa kanilang sofa. Ang tawag ni Sheila sa 911 ay nagsiwalat ng nakakatakot na katotohanan ng pagkamatay ng kanilang anak. Ang mga emergency services at ang mga colonel ay dumating sa bahay at natuklasan ang wala ng buhay na si Lacey na bahagyang nakadamit at malnourished na tumitimbang lamang ng 96 pounds o 44 kilo. Ang kanyang katawan ay nadikit sa leather couch ng pamilya na nagpapakita ng mga palatandaan ng pagpapabaya. Siya ay nakabaon sa malaki at malalim na butas ng sofa at ang kanyang braso ay nakalagay sa itaas na bahagi ng kanyang payat na katawan malapit sa kanyang leeg at siya ay nakatagilid sa kanyang kaliwang bahagi. Ang kanyang mga mata ay nakabukas at nakatutok ang kanyang tingin sa isang bagay. Ang kanyang bibig ay nakabukas din na naglalantad ng kanyang kumpletong hanay ng mga ngipin sa harap. Ang kanyang balat sa kanyang puwitan ay may mga sugat na pinaniniwalaan na sanhi ng 12 taon na hindi niya paggalaw sa sofa. Nakitaan din ng mga malalaking hilaw na dilaw na marka sa kanyang balat at napakaitim din ng kanyang likod at puwitan. Natukoy na si Lacey ay 1 o 2 araw nang walang buhay bago pa nagpasya si Sheila na tumawag sa 911. Sa autopsy ni Lacey ay positibo siya sa COVID-19 at base sa kanyang autopsy ay napagpasyahan na ang kanyang pagkamatay ay isang homicide. Sa autopsy report, inilarawan ng forensic pathologist na ang katawan ni Lacey ay natatakpan ng mga sugat at dumaranas ng malalang impeksyon sa buto na may polarizable fibers, malamang na mga hibla mula sa sofa. May mga uod din na nakita sa kanyang mga sugat at ayon sa pathologist, walang ebidensya ng pagkaagnas sa panahon ng autopsy sa makatuwid na tukoy na ang mga uod ay naroon na bago pa siya nalagutan ng hininga. Ayon pa sa forensic pathologist, ang isa sa kanyang mga natuklasan ay si Lacey ay dumanas ng severe chronic neglect at sinabi rin niya na siya ay dumanas ng chronic protein malnutrition at acute starvation. Inilarawan ng medical expert na si Lacey ay napakarumi, nagkabuhol-buhol ang mga buhok na may mga dumi at uod. May mga insect bites din sa kanyang kaliwang tainga, sa mukha at sa kanyang mga braso na nakuha niya bago siya nawalan ng buhay. Ang kanyang mga kuko sa kamay at paa ay mahahaba rin at napakarumi. Noong May 2022 ay inaresto ang mga magulang ni Lacey na sina Sheila at Clay Fletcher at kinasuhan ng second-degree murder. Kalaunan ay nakalaya sila sa pamamagitan ng piyansa. Ibinasura ng hukom ang kaso, ngunit ang grand jury ay muling kinasuhan sila ng pagpatay noong July 2023. Ayon sa mga kapitbahay ng mga Fletchers, ay hindi nila nakita si Lacey sa loob ng 15 taon. At ayon sa isa sa kanilang mga kapitbahay, si Lacey ay isang nakakatuwang bata bago siya nawala sa paningin ng publiko. Noong 2017, tinanong ng isang kapitbahay si Clay
tungkol sa kinaroroonan ng kanyang anak, subalit sinabi lang di umano niya na nasa bahay lang ang anak at pagkatapos nun ay iniba ang usapan. Sinabi ni na Sheila at Clay na sariling desisyon ni Lacey na manatili sa ganoong kondisyon sa loob ng 12 taon. Ayon sa kanila, kahit na may kapansanan si Lacey, ay nasa matino siyang pag-iisip na magdesisyon para sa kanyang sarili at ang sofa ay ang lugar kung saan siya ay nakakaramdam ng pagiging komportable at ligtas. Ngunit ang district judge na humawak sa kaso ay hindi tinanggap ang sinabi ng mag-asawa at sinabing hinayaan lang nila si Lacey na mabawian ng buhay sa pamamagitan ng kanilang kapabayaan. Ayon pa sa judge, ang nangyari kay Lacey ay isang trahedya. Ang totoo ay nakahiga si Lacey sa sofa at dahang-dahang nabawian ng buhay dahil wala siyang nakuhang medical o mental na pangangalagang pangkalusugan. Ang mga larawang nakuna ng sofa kung saan ay natagpuan si Lacey ay sinuri ng mga eksperto at sinabing ito ay nagpapakita na sa loob ng 12 taon ay hindi gumalaw o umalis si Lacey doon. Noong February 6, 2024, nagsampa ng plea sina Sheila at Clay upang maibaba ang kaso sa manslaughter na nagligtas sa kanila mula sa isang potensyal na sintensya ng habang buhay na pagkakakulong. Noong March 20, 2024, nasintensyahan sila ng 20 taon na pagkakakulong, isang parusa na pinaniniwalaan ng marami na hindi sapat dahil sa laki ng krimen na kanilang ginawa. Sinabi ng mga investigador na matapos nilang imbestigahan ang kaso ni Lacey ay hindi sila makatulog o makakain dahil sa sobrang pagkabalisa nila dulot ng malagim na krimen. Ang kaso ni Lacey Fletcher ay nagsisilbing paalala sa atin sa kahinaan ng mga may kapansanan at ang mga sakuna na bunga ng kapabayaan at pang-aabuso. Ang kasong ito ay nagdulot ng malawakang outrage at panawagan para sa reforma sa kung paano pinangangalagaan ng lipunan ang mga may pinakamahinang miyembro nito. Ang kwento ni Lacey ay isang kalunos-lunos na pangyayari na nagsisilbing paalala sa atin na naway huwag nating kalimutan ang kahalagahan ng buhay ng bawat tao at ating protektahan ang mga hindi kayang protektahan ang kanilang mga sarili.